Magbago man ang panahon, lumipas man ang maraming pagkakataon, kung para sa iyo ang isang pagmamahal, hindi mapipigilan ng kahit sino. Ang kapalarang handog sa iyo ng tadhanang sadyang inilaan para lamang sa iyo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Masaya talaga sa tahanan nila Kurt. Nakakasabik ang bawat sandali. Minsan naiisip ko, sana dito na lang ako lumaki. Sobrang saya kasi dito. Kaya naman sa paglipas ng mga araw, eto, sumapit ang Pasko. Maaga pa lang ginising na ako ni Axel. Magsisimba daw kasi kami. Kaya eto, pagkagising ko, diretso naligo na ako. Nakaligo na kasi si Axel. Tapos eto, nagbihis na ako pagkatapos maligo. At eto, kumain lang kami saglit. Tapos, diretso umalis na din kami kaagad patungo sa simbahan dito sa kanilang lugar. Unang Pasko ko to na hindi kasama ang pamilya ko. Pero kahit malayo ako, masaya pa din ako. Kasi isang tao ang kasama ko na malapit sa puso ko. Kaya eto, nakinig lang kami sa sermon sa simbahan. At noong matapos makapagsimba, akala ko uwi na kami. Kaya lang, eto, samahan ko daw si Axel kasi mamamas ko pa daw siya sa mga ninong at ninang niya. Axel, grabe ka. Napakalaki na ng titi mo tapos namamas ko ka pa din. Kurt, okay lang yun. Alam mo kasi, hindi pwedeng hindi ako dadaan sa mga bahay nila ninong at ninang ko. Baka magtampo ang mga yun sa akin. Ganun ba Axel? Sige, sasamahan na lang kita. Uwi ka ako kaya ito. Nahihiya ako sa bawat bahay na pinupuntahan namin. Sa bawat bahay ng ninong at ninang niya, pinapakain talaga nila kami. Ang hirap namang tumanggi kahit busog na ako. At ang nakakatuwa pa, kapag tinatanong si Axel kung may GF na, ngingiti lang yan tapos titingin sa akin. Tapos sasabihin niya na focus muna sa pag-aaral. Ay nako. Kaya ito sa loob ng ilang oras na namamasyal kami. Grabe. Nakakapagod. Umaga nung umalis kami tapos ito. Madilim na nung nakauwi kami. At ang tanging gusto ko lang talaga na gawin ay ang humiga. Kasi naman, pagod na pagod ako. Sabi pa nga ng tatay ni Axel, kumain daw muna ako. Kaso di ko na din kayang kumain. Halos buong maghapon na akong kumakain. At eto pa, nung mahiga na din si Axel sa maliit na kama namin. Ala, pinakain na naman niya ako. Alam niyo na siguro kung anong kinain ko. Basta masarap. Kaya naman sa pagtulog ko, hindi talaga namin mapipigilan ng paglipas ng mga araw. Lalo na kung masaya ka. Kasi naman, ang bilis lumipas ng mga araw at gabi. At eto na, huling araw na ng taon. December 31 na, kaya naman,
Maaga pa lang eto na kami ni Axel sa palengke. Axel, bumili ka din ng torotot ha. Gusto ko ng torotot. Nakakatakot kasi magpaputok. Kurt, kung gusto mo, yung torotot ko na lang yung isubo mo mamaya. Wala nga lang ingay, pero naputok. Axel, pwede naman. Pero gusto ko talaga ng tunay na torotot. Wika ako. Kaya eto, bumili kami ng mahabang torotot at mga paputok. At nang makauwi kami, si Axel, hinila ako sa kwarto. Magtorotot daw muna ako. Ay nako, talaga napakaano eh. At habang busy ang lahat, kami naman ni Axel busy din. Kaya ito, sa pagsapit ng dilim, mas pinaghahandaan nila Axel ng bagong taon. Mas madaming pagkain tapos parang may party sa labas. Napakaingay ng mga sound system at saka mga videoke. Sobrang saya pala dito kapag bagong taon. Samantalang sa amin dati, tahimik lang kumain tapos kapag may bisita si Papa, nasa kwarto lang ako. Ayokong lumabas kasi pinipilit nila akong maging pulis o sundalo. Minsan pa nga, may pagkakataon na mag-isa lang ako. Kasi lahat sila may duty ng bagong taon. Kaya yun, nasa ibang bahay ako. Nakikihalubilo sa ilang kaibigan. At kapag inantok, uuwi na tapos matutulog na. Ganun lang sa amin. Samantalang dito, pagkagat pa lang ng dilim. Sobrang saya na. Inihanda ako na nga yung torotot na gagamitin ko eh. Mag-iingay talaga ako mamaya. Kurt, okay ka lang? Tara sa labas. Ay, Axel, nahiya ako. Ang daming tao eh. Kurt, bakit ba nahiya ka? Kilala ka na naman nila. Tara na. Dali, manood tayo nung Hampas Palayok. Wika ni Axel na parang excited masyado. Kaya ito, sumama ako kaagad sa kanya. At aba, hindi pa ako nakaranas ng ganun. Napapanood ko lang yun. Pero, di ko pa nasubukan. Kaya naman nung mapuntahan namin ni Axel, tinawag ako kaagad. Ako daw muna ang pumalo sa palayok na nakasabit. Nahihiyaman ako pero ito na yung pagkakataon na makaranas ako ng ganito. Nilagyan nila ako kaagad ng takip sa mata. Tapos pinaikot-ikot nila ako ng 10 ikot ata. Tapos ito, nahihilo talaga ako. Hanggang sa eto na, di ko na malaman kung sino ang pakikinggan ko. May nagsasabi na kanan, merong kaliwa, meron namang paluin ko na daw. Ang hirap magtiwala. Pero teka, naririnig ko si Axel. Ang lakas ng boses niya na parang nasigaw na. Pinilit kong mag-focus na siya lang ang pakinggan. At eto, diretso daw. Kanan tapos lampas daw. Balik. At nung marinig kong sabihin niyang palo, binuhos ko lahat ng puwersa sa hawak kong kahoy. Tapos eto, walang patawad yung pagpalo ko ng sobrang lakas. At pagpalo ko, napangiti talaga ako kasi naman alam kong may tinamaan ako. Kaya ito, nagkagulo bigla. Tapos may tumulak sa akin.
Napahiga tuloy ako sa kinatatayuan ko. At nung tanggalin ko na yung takip sa mga mata ko, ala, ang mga bata, nagkakagulo dun sa basag na palayok. Tapos si Axel, parang bata. Nakikiagaw din. Ang itsura baga ni Axel akala mo'y bata. Pagkatapos makigulo, eto siya, may hawak ng mga lollipop. Kurt, ang galing mo. Unang palo pa lang, tinamaan ka agad. Siyempre Axel, nakinig ako sa'yo. Lakas ng boses mo eh. At eto, tinawag ako bigla nung nagpapalaro at aba, binigyan ako ng 500. Ang saya naman dito.